Jerry Dos por Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por Dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Hindi intensyonal ang nangyaring insidente sa NAIA Terminal 1 na ikinasawi ng dalawang katao kabilang ang 5 taong gulang na batang babae, anak ng isang papaalis na OFW, habang 4 ang sugatan. Batay ito sa paunang investigasyon ng DOTR sa CCTV footage kung saan makikita na may pasaherong hinatid ang driver ng SUV na si Leo Gonzales. Si Leo? Bago nangyari ang aksidente. Ngunit nataranta daw ito sa tumawid na sasakyan, kaya sa halip na preno ay silinyador ang naapakan nito. Pero nung tinitingnan naman natin yung CCTV, wala naman tumatawid na sasakyan. Wala din tumatawid na tao. Wala nga eh. Oo. Pakita mo nga yun, Mother. Nakita ko yun eh, yung Ako, video na yun. nakita ko din yun eh. Yung, walang dumadaan sa harap niya. Walang dumaan sa harap niya. Wala yun. Wala nun. Kaagad na sinuspinde ng DOTR sa pamamagitan ng LTO ng 70 araw ang lisensya ng SUV driver na ngayon ay nasa custody na ng Parañaque City Police. Sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na ako si New NAIA Infracorp o NNIC President Ramon Ang na sasagutin ang mga gastusing medikal ng mga nasugatan at tutulong sa pagpapalibing sa mga nasawi. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. Dos por Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi. Take a little walk Maganda morning. and go across the track. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. As it should. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Secrets of Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kumusta ang, nasa huling linggo na tayo nga pala, kumpatsero, no? Huling linggo na bago ang eleksyon, ang kampanyahan ay mula na lang ngayon hanggang sa Sabado. Tama ba? Hanggang, asa ba yung kalendaryo na rin di? Ayan. Oo. Hanggang Sabado. Dahil by 11, by Sunday, bawal na.
Bawal na. Dalawang araw yun bago mag... Hindi, ang Sabado, pwede pang mag-meeting di avance. Kaya nga, so pwede pa yung kampanya hanggang sa araw ng Sabado. Tama. So, ito yung huling hirit na lang ng mga kandidato natin. Kayo ba'y hindi pa nakakapili? Aba... Masyado naman kayong matagal magdesisyon. hinihintay pa ba kayo? Ano pa ba hinihintay? Yung huling abot. Yung huling abot. Yung huling parating. Sabi nga nila, kumbatsero, talagang ang malakihan, itong huling linggo. Ganun ba? Malakihan. So hindi ka dapat maging ma-absent sa mga patawag. Itong mga huling araw na ito, napaka-crucial po pala nito mula ngayong 5 Mayo 5, Lunes hanggang sa Sabado. Huwag kayong magkakasakit. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na mawawala sa inyong lugar. Halimbawa, maisipan mong magbakasyon o may pupuntahan sa probinsya. Naku po, wag. At nang baka kayo ay malasin. Nakita nyo ba yung nakakalungkot yung pangyayari dyan sa NAIA? Hindi, Mother. Mukhang minamalas nga talaga tayo, kumbatsero. Nagkakasunod-sunod itong mga freak accident na ganito, no? Totoo. Tulad nito, hindi, Mother. Yung video na yun ay CCTV footage na pag-aari ng NAIA. Hindi pag-aari ng kahit anong network yun. Oo. Pakita mo nga yun. CCTV footage yun, Mother. Hindi kanila yan. Hindi kanila yan. Pag-aari ng gobyerno yan. Galing yun sa CCTV ng Sila naglabas nun. Ipinakita yan. Ipinakita yung mga ilang segundo bago humarurot yung sasakyan. Walang dumaan eh. Wala. Bago, kung nagulat yun, yung ba yung bigla, yung pagdang gano'n. Ganun. Wala eh. Nakahinto siya, nakapark siya. Alam nyo yun, yung mga naghahatid sa airport, especially this Terminal 1. Pagkakit mo sa rampang gano'n, sa rampa, tapos may nakita ka ng bakante, kakanan ka ng konti. May mga slot na yon. Kapag aalis ka na, didiretso ka na. Aabante ka ng konti, tapos pakaliwa ka na. Tama. Ayun. Kasi pag aalis, hindi mo na kailangan umatras. Wala na. May space doon sa harap eh. May espasyo doon. So pagka nakapark siya ngayon, ibaba na niya yung kanyang inihatid. May inihatid ano ba siya? Naghatid lang o siya ba apparently Uber ba siya? Naghatid lang kumbatsero kasi siya ay driver daw ng isang hardware sa Batangas. Ayun. So nakapirmi siya diyan, siguro anytime aalis na. Ako mas tinitingnan ko na nakatutok sa cellphone nito eh. Baka nakatutok sa cellphone eh. Normally may mga kaya yung cellphone habang nagmamaneho. Di ba bawal yan? Bawal yan eh. Palagay ko out of focus eh. But of course, suspecha ko lang yun. Hindi naman pwedeng nakatulog dahil kabababa lang. Kabababa lang. Ito kung batsero, yung nagdahilan siya na meron daw dumaan, meron daw tumawid. Wala po. Kitang-kita po yung video. Kitang-kita video. Nataranta. Paano matataranta yung... pagka ang tao nataranta, ang tawag doon kung lalaki, tarant. Tado. Pagka babae. Yun ang pinaka talaga diyan, ang natapakan niya sa halip na brake yung silindador. Pero hindi dahil sa nagulat siya, dahil may dumaan. Pagdududahan mo tuloy kung talagang marunong magmaneho to eh. Kaya lang, nakarating dun eh. Alam mo naman dito sa atin eh, bago ka makarating dyan sa Terminal 1, magaling ka na. Magaling ka magmaneho. Sa bagay, medyo may... Nako. Sana makita natin yon mga taga teleradyo, DZRH teleradyo, makita natin yon para na malaman na talagang nagdadahilan lang siya. Nag-isip lang siya ng maikukwento niya. Walang pang ibang paliwanag Wala pa siya. Ayan. Ito. Ayan asan nang tumawid diyan? Ayan nakatigil pa siya diyan. Ayun asan nang tumawid diyan? Tsaka ang bilis eh. Asan yung tumawid diyan? Hindi nga. Ayan
mga staff ng kanyon. Oo. Ayun, may tao doon sa gawing unahan niya, sa gawing kaliwa niya. parang may itinutula yung Yung mga trolley doon, trolley na iniiwanan doon. Ayun, Mga kanyon, yung mga porter. mga Porter yan eh. Hindi ka magugulat diyan. Bakit ka magugulat doon sa... Ayun, Ibig sabihin, kung magulat, kung totoo siya nagulat, meron kang ibang ginagawa. Meron kang ibang inaasikaso para magulat ka dun sa nagtutulak ng Tsaka kung ikaw yung driver, magugulat ka ba naman ganyan? Tsaka galing ka sa pagkaparade. Oo, nakaparade. Nakaparada ka lang eh. Magugulat ka. Uy, nagulat ako! Nakakalungkot lang dahil may bata, 5 taong gulang yung bata. Malabo yun. Naghahanap na lang ng ibang palusot yung driver na yun. Nakakalungkot ito. Dalawang magkasunod na aksidente po ito, mga kababayan, na walang kamalay-malay yung mga namatay at nasugatan. Di ba yun dyan sa Esitex? Yan sa Esitex. Isa pa yan. Esitex, oo. Kaya nga sinasabi natin, ikaw, nag-iingat ka, nagmamaneho ka, nasa Esitex ka. Tapos bigla kang, maski doon sa, yung nangyari doon sa North, ano yun? Solid North bus. Yun. Ganon din yun. Yun nga yung sa Esitex. Yun nga yun. Tinan mo. Nananahimik ka. Maingat ka nagmamaneho. Ayaw mong lumagpas sa speed limit sa naghanda ka na hindi ka natulog ka ng maayos. Nagmamaneho ka. Tapos bigla kang... Ay nako, grabe ito. Kaya mga aksidente ngayon. Okay lang, mag-ingat po tayo, pero higit sa lahat bago tayo umalis ng bahay, manalangin po tayo. Panalangin po tayo. Napaka-importante. Sabi nga nila pagka panahon mo na, oras mo na, pero ang Diyos naman ang bahala diyan Manalangin po tayo lagi bago tayo umalis ng ating bahay. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Alala ko tuloy yung paniwala ni dating Pangulong Joseph Estrada diyan sa mga kasabihang kapag oras mo na. Oras mo na. Oras mo na. Diba? Sabi lang ni Erap paano kung oras na ng piloto? Madadamay ako. May gano'n naman. Nakasakay sa chopper. Paano nga naman kung oras na ng chopper? Kasi po, ng piloto. Ang kwento dun pumunta sila sa Basilan para bumalik ng Zamboanga City. Gumamit na lang daw ng ferry para fast craft. Pero pwede naman daw na mag-chopper. Kaya lang papadilim na delikado na yung pag gano'n. Pagka ganung oras. Lalo na kung yung chopper hindi naman equipped to fly ng gabi. 1999 to 1998, mga chopper natin nun hindi pa. Sabi daw nung isang aide ng presidente, Mr. President, mag-chopper na ho tayo. Delikado ho dahil security lang security po ninyo. Marami baka tirahin tayo dito. Saka Mr. President, pagka oras na ho ninyo talaga. Oo nga, kung hindi ko oras, pero oras na ng piloto. Daway din ako. Ang mga pasyero ng bayan ng Katanying Jerry Dos. Oras po natin. Pinapagaan lang po natin dahil napakalungkot po ng Lunes na ito, no? Para lang medyo ma-divert ng konti ang inyong isip. Oras po natin. Mr. Jalamtang Lakyam Chapchithun 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Si Mami at si Wat kakalampasan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 5 ng Mayo, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita.
Oil price rollback. Aba, kasado na bukas. Compulsory drug testing sa mga driver ay sinusulong ng DOTR. Final testing ng COMELEC sa mga vote counting machine naging 100% na matagumpay. Panibagong kaso, nakita nyo ba tong video na to? Nakita ko yan, Nakita kumpatsero, yung video, napanood ko. Ang tindi. Ito po'y laban kay Congressman Pulong Duterte, tinawag ni VP Sara na political attack. Natawa ako. Nakakatawa din pala yun. Apat sugatan ng araruhin ng SUV ang isang pedicab sa Paco, Maynila. DOTR, isa sa ilalim ngayon sa roadworthiness ang halos 300 bus ng Solid North na sangkot sa aksidente sa SCTEX. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa atin muna ang ACS Good News. kasado na ang oil price rollback bukas. Batay na rin sa 4 na araw na kalakalan nung nakaraang linggo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, halos piso kada litro ang posibleng tapos presyo sa diesel, gasolina at kerosene. Ito ang unang rollback matapos ang dalawang magkasunod na linggo ng oil price hike. Wala naman pong ibinigay na paliwanag kung bakit bababa ang presyo ng gasolina. Basta ibaba nyo lang, okay na sa akin kahit huwag na yung magpaliwanag. Lagi kasing may paliwanag pag itataas di ba? Dapat nang gawing compulsory ang drug testing sa mga driver lalo na sa mga pampublikong sasakyan. Ito po ang iginiit ni DOTR Secretary Vince Dizon kasunod ng nangyaring karambola ng mga sasakyan sa SCTEX noong nakaraang linggo na nagresulta ng kamatayan ng 10 at pagkasugat ng 37 iba pa. Ayon kay Dizon, hindi na sapat ang random drug testing lamang para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Binigyan din ni Dizon, hindi na dapat binibigyan ng opsyon ang sino mang sangkot sa aksidente ay dapat daw ay otomatikong sumailalim sa drug test. Drug testing, kailangan po ito, naniniwala po ako, sa mga PUV, no? Yung mga public utility vehicle, yung mga professional na driver, no? Na kumikita sila dahil yung sila hanap buhay ay pagmamaneho. Kailangan para sa akin compulsory ang drug test niyan. Hindi lang yan random. Secretary, kasi parang gusto mo lang magtanong Wala ba? Baka mamaya makontak natin si DOTR Secretary Vince Dizon. Voice clip nga lang pala yun. Sumasabat na ako. Alas 6:28 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na! 100% matagumpay ang isinagawang final testing and sealing ng mga automated counting machine na gagamitin sa araw ng eleksyon sa Mayo 12. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kahit isang natukoy na technical issue ang mga electoral board members na sumubok sa ACM. Naipamahagi na rin anya ang lahat ng ACM sa buong bansa at magpapatuloy ang FTS itong final testing and sealing hanggang sa Mayo 7 o sa Miyerkules. Nagsimula ang testing noong Mayo 2 sa ilang presinto sa bansa kung saan sinubukang makaboto ng mga electoral board member. Ipinasok sa ACM ang kanilang balota at mano-manong binilang ang boto kung tugma sa bilang ng makina. Kasunod nito, isiselyo ang mga makina at itatago sa opisina ng Department of Education, supervisor official na babantayan ng PNP at ng AFP hanggang sa mismong araw ng eleksyon. Alas 6:29 na ng umaga, maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha, gising na ba kayo? Itinuturing ni Vice President Sara Duterte na panibagong political attack ang inihaing reklamo laban sa kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Political attack. Political attack. Ito yung video. Ano yung tawag sa attack na ginawa naman ni Pulong? Dito sa taong ito. May hawak-hawak na ako Patalim. May hawak na patalim. May hawak na punyal. Ayan. Tapos i-headbutt yan I-headbutt yan. Ayun, headbutt. Tapos headbutt ulit. Headbutt. Ayan, nakakadalawa na. Dalawang headbutt
Habang hawak sa likod niya yung patalim. Patalim, yung nakahawak. Takot na takot naman itong lalaking nakasombrero. Kasi may mga bodyguard dito sa harap. May bodyguard na, may patalim pa. May patalim pa. Ayan. Ayun, si Mario Josep. May pagkatoro pala tong si Congressman Pulong, ano? Oo. Ayan. Ito po ang sinasabi ni VP Sara na political attack sa kanila. Pero lumilitaw, sila nang a-attack dito eh. Ayun, galit na galit, nang gigigil si... ayun! Yung hawak na kutsilyo, sa halip na yung talim ang ipansaksak niya, yung puluhan ang ipinansaksak niya. Sa tagiliran. Naiyak na yung lalaki. Yung pinagsasabihan niya. Ayan, tingnan mo, inaamba ang sasaksakin. Sinabi po ni VP Sara na ito daw po ay isa na naman political attack sa kanilang pamilya. Kaugnay po ito sa kasong physical injuries at grave threats na inihain ng isang Criston John Patria sa DOJ laban kay Congressman Duterte. Siya yun, ito yun. Ito siguro yung Criston John Patria. Yung inaamba ang sasaksakin. Makikita po sa video na sinasaktan nitong si Congressman Pulong, si Patria, habang nasa isang bar sa Davao City. Sinabi po ni Congressman Pulong na matagal na yan eh. Nung Pebrero pa yan. Nung February pa daw po ito. Nang February ng itong taon na to. 2002. Hindi, ito. Bago pa rin. Bago pa lang. Hindi, pero kahit na kailan pa yan, hindi dapat ginagawa ng isang opisyal ng gobyerno, congressman pa. Ayon kay VP Sara, hindi pa niya nakakausap ang kapatid hinggil sa nasabing issue. Pero tuwing nagkakaroon daw ng malaking issue, ganito daw palagi ang ginagawa ng administrasyon para siraan ang kalaban sa politika at matabunan ang totoong issue ng bayan. Ano to? Ano yan? Ano to? Pagka lahat na lang ng bagay ay... Tsaka hindi siya. Walang kinalaman kay VP Sara yan. Sa kapatid niya yan eh. So, naisa ring opisyal ng pamahalaan. Opisyal. Congressman yan. Kumbatsero eh. So, dapat umaksyon din dyan ang House leadership. Diba? Pero sa totoo lang, kumbatsero, nakakaawa itong taong ito. Tinan mo, sa itsura pa lang. Tinan mo. Maaawa ka. Parang isang leon na binabanta ang sasakmalin ang isang kuting. Parang kuting siya. Dito malaking lalaki din. Pero mukhang kuting. Mukhang kuting siya dito. Talaga. Nakanambakan dalaga. Yan. Tingnan natin kung may mangyari diyan sa kasong 'yan. Hanggang ngayon ba sa panahong ganito meron pa rin ganyan? Na nakakapamayag pag ng nabubuhay na nakakagawa ng ganyan sa kapwa niya. Tapos may posisyon sa pamahalaan. Parang hindi na tumatakbo yata uli si Pulong, di ba? Sa re-electionist sa Davao. Sasabihin siguro ng mga taga Davao, wala yan. Yung ibang mga supporters ng mga Duterte, wala yan. Wala yan. Kaya yun na. So, taga Davao din siguro tong lalaki niyan. Ayan, nakalagay, first floor bar. Sa isang bar sa Davao. Ang isa pang dapat matanong dito, ano ba ang dahilan? Ba't ba na ganong galit na galit si Congressman Pulong? Kahit na ano pa dahilan nun. Hindi, pagka inalam mo ang dahilan, lalo ka nga mabubusit sa dahilan eh. May kinalaman pala to sa mga pambububae. Mga babaeng isinusupply kasi dahil supplier daw ng babae yun. Itong lalaking ito. Anak ng bakang dalaga. Hay, nako. Bernard, ikaw na nga bahala dyan. Supplier daw pala ito. Ano ba? Ano sinusupply? Babae. Yes, Mario. Alas 6:34 ang ating oras. Susunod! Dito po. May follow-up tayo. Diyan sa nangyaring aksidente. Kung aksidente ba yan, diyan sa NAIA Terminal 1. At isa ring SUV. Ng Araro. Saan naman? Ng Araro ng isang pedicab sa Paco, Maynila. May mga sugatan. Naku po.
Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:35. This time check is brought to you. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, matikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS Balita! Alas 6:41 ang ating oras. 4 katao ang sugatan kabilang ang 3 senior citizen ng araruhin ng isang SUV, ang isang pedicab sa Paco, Maynila. Yung driver daw ho ng SUV ay na heat stroke. Nakaranas ng heat stroke. Naganap ang insidente noong hapon ng Sabado sa Onyx Street, Paco, Maynila. Naku, Onyx apakasikip nitong kalsadang ito eh. Oo, totoo. Tapos yung gawin dulo pa ay sarado na. Nadaan ako nung isang nakarang araw dahil sunod-sunod na sunog diyan. Ginawa ng tirahan ng mga nasunugan. May yung mga tent na mismo, sa dulo. Patawid doon sa may kalye, Joel Sobel de Ayala yung kalye na yon. Makikita sa CCTV na nabangga ng SUV na minamaneho ni Jeffrey Joseph David, 42 anyos, ang likurang bahagi ng pedicab at dahil sa tindi ng impact ng pagkakabangga ay tumalsik palabas ng pedicab ang mga pasahero na minamaneho naman ni Larry Lausing. Bukod sa pedicab, 2 pang nakaparadang sasakyan sa lugar ang napinsala rin. Sa investigasyon, sinabi ni David na biglang nanakit ang kanyang dibdib matapos makaranas ng heat stroke. Naharap pa rin ang SUV driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Kaya lang, kung ikaw ay naka-SUV, yan ba yung kulay puti na yan? Parang yun eh. Parang bago pa. Malakas pa aircon yan. Malakas pa aircon yan. Oo, di ba? Baka ma-check kung mahina aircon. Pa-check nyo nga. Yung pedicab driver nga, nagpipidal pa eh. Tapos ang mga pasahero, senior citizen. Tingnan mo na yan. Kasi 42 anyos lang, kabata pa. Na heat stroke daw. Oo. Pwede nga ma-check ng Soko. I-check ng Soko yan. Halos 300 bus ng Solid North ang isa sa ilalim ngayong Lunes sa striktong roadworthiness inspection ng DOTR. Kasunod dito na nangyaring aksidente sa Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX na ikinasawi ng 10 kabilang 4 na bata at ikinasugat ng mahigit 30 iba pa. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, isa sa ilalim din ang lahat ng driver nito sa mandatory drug test. Bukod pa rito, pag-aaralan din ng DOTR kung sapat o mahaba ba ang 6 na oras na pagmamaneho ng isang bus driver kada araw. Itinakda ng LTFRB sa May 7 ang hearing kaugnay sa nasabing aksidente. Halos 300 bus ng Solid North ang isa sa ilalim ngayong Lunes sa striktong roadworthiness inspection ng Department of Transportation. Kasunod ito ng nangyaring aksidente sa Subic-Clark Tarlac Expressway na ikinasawi ng 10 katao, kabilang ang 4 na bata at kinasugat ng mahigit 30 iba pa. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, isa sa ilalim din ang lahat ng driver nito sa mandatory drug test. Bukod pa rito, pag-aaralan din ng DOTR kung sapat o mahaba ba ang 6 na oras na pagmamaneho ng isang bus driver kada araw. Itinakda ng LTFRB Parang pareho tayo ng binabasa. Oo nga, Sa May 7 ang hearing kaugnay sa nasabing aksidente. Baka magkaiba lang ang sumulat. Parang pareho. Pati yung huling hindi, parehong-pareho tol eh. Parehong-pareho eh. Oo nga, Pareho-pareho.
Di ba? Sabi ko, bakit ba parang kinokopya mo yung sinabi ko? Ayan, si Tina tumatawa. Tina, pumarinig ka nga. Hindi pwede yan. Kwento ko to Inagaw mo. Sa ibang balita, nagbabala po ang Food and Drug Administration o FDA sa publiko. Iba na yan, Iba na yan. Kaugnay sa isang brand ng Katol. Ayan, Katol naman. Sa abiso ng ahensya, wala kasing Certificate of Product Registration ang Cock brand mosquito coil, micro smoke, and floral perfume. Ano yan? Ito daw pong Cock brand mosquito coil, micro smoke, and floral perfume. Dahil dito hindi magagarantya ng FDA ang bisa, kalidad at kung ligtas sa kalusugan ng tao at hayop ang nasabing brand ng Katol. Yun. Pero alam nyo, ang FDA tinatawagan din natin ng pansin. Baka naman pwedeng bilis-bilisan ninyo ang kilos sa mga aplikante ng product registration, kumbatsero. Oo, yan ang nagiging problema. Hanip ang traffic dito bumper to bumper yata ang traffic ng product registration dyan sa FDA. Tsaka doon tuloy nagkakaroon ng kapag ganyan, corruption. Pumapasok ang corruption. Corruption, kumbatsero. Sa katandaan natin, hindi lang po ito gamot, mga supplements. Lahat. Pagkain, kaya FDA ito Oo. Katakot-takot. Food and Drug Administration. Oo, napakalaking dapat mapagtuunan ng pansin ng presidente ito Oo, ano ba kailangan diyan? Kulang ba sila ng tao? Kulang ba silang pasilidad? Dagdagan ng tao kung kulang. Tama. Alam mo ba kung batsero, may mga report tayo natatanggap. Halimbawa, produktong galing sa ibang bansa na mababa ang halaga, pareho ng efficacy ng mga mamahaling gamot dito at talagang dumaan naman sa pagsusuri. Pero pagdating sa product registration, inabot daw ng taon, umuwi na yung may dala ng produkto, umayaw na, nangayaw. Ayun sa tagal. Kaya sa hirap. Sa hirap na dinanas. At kapag ganyang may mahirap na prosesong ganyan, yun, aasahan ninyo, andyan na ang fixer, andyan na ang corruption. Samantala, marami pang nakalatag na disqualification cases ang ilalabas ng COMELEC sa isang linggo bago ang halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sinabi nitong halos 300 kandidato pa ang nahaharap sa aligasyon ng vote buying. Nasa 142 anya sa mga ito ang naisyuhan na ng show cause order. Paalala ni Chairman sa publiko, asahan na mas dadagsa pa ang insidente ng vote buying ngayong papalapit ang eleksyon. Halimbawa dyan, pinapaalala ko yung mga nakikinig sa atin dyan sa may bandang Nueva Ecija, may namomonitor tayo sa kasalukuyan. At sa may bandang Quirino Province, of all places naman, meron tayo namomonitor na 2 bayan na maaaring meron din issue ng vote buying. Sa next week po, ilalahad natin ang lahat po ng mga yan. Chairman George Garcia ng COMELEC. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! Uy, ang aga raw ng tagulan ngayon, kumbatsero. Lakas na ulang kahapon. Nadadalas na nga ang mga localized thunderstorm. Kaya yung pagawaing bayan doon sa likod namin ni District Engineer Art Gonzales, medyo na tetengke. Pero mo, creek yun matitigil ka talaga sa lakas ng daluyong ng tubig kapag malakas ang ulan. Gumuguho nga, magkakabila. Nanonood ako kung paano gumuguho yung ibang parte ng riprap nung itong nakaraan nakaraang araw Kumbaga, kung maayos na nga pagkakagawa mo, nagkakaganon pa, di lalo na kung hindi maayos. Yan nga Yung mga flood control projects. Nako po. Kuya Rolly Romero, maganda morning. Director Dennis Ayag, good morning. Patapos na ang tag-init, pero ang init dikit ng DZRH na napapatuloy. RH6, Sherwin Alfaro, go, go, go! Yes, Kuya
afternoon, Kuya Jerry. Ito nga sa CAA Naga Road Tricycle Terminal sa Las Piñas City, talagang kagulo. Yan o, ang daming nagpapadikit ng DZRH sticker. Aba, init-dikit sa tag-init yan, magpadikit ng DZRH sticker sa inyong sasakyan. At syempre, instant premyo. Dala-dala ng DZRH para sa inyo. Grocery, bigas, at iba pa mga merchandise sa DZRH, inyong mapapanalunan. Dami niyan magpadikit ng DZRH sticker. Takbo na dito sa Naga, CAA Road, Tricycle Terminal. Dito yan sa, anong barangay ito? Pulang CAA Pulang Lupa. Dito yan sa CAA Las Piñas. Pag nagpadikit, Sherwin, pag nagpadikit na sticker, ano mangyayari? Popogi. Nadikitan sila. Popogi yung sasakyan nila, yung tricycle nila. Oo. Didikit sila ng premyo dahil sa kanilang mga palad na kasalalay ang kanilang mapapanalunan. Ayun. Walang alat yung kamay mo. Do sa ruleta ng kapalaran. Kami ng iba rito. Oo, dahil sa kanilang palad na kasalalay ang kanilang kapalaran. Kaya naman binabati rin natin ng Happy Fiesta. Yung Manuyo Uno kahapon dyan sa Las Piñas, talaga naman kasaya daw dahil napakaraming politiko yung pumarada, sumama doon sa prosesyon ng pagoda dito sa Manuyo Uno sa Las Piñas City. Ari Sobersik, Sherwin Bata Alvaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! Jerry pa ang Anthony Taveras sa Dos sa DZRH. Sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino. Sa pagdiriwa ng ika-85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mula radyo, TV at online. Sama-sama tayo sa 12 ng Mayo. Handang-handa na ang buong puwersa ng MBC Media Group para bantayan ang desisyon ng taong bayan ngayong halalan. Desisyon 2025 Election Coverage.
Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Shero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Nako, talaga naman mag-iingat-ingat to kayo mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay. Yan. Mag-iingat ho tayo hindi lamang sa mga peking kandidato o sa mga peking nangangako ng magandang buhay para lang sila maiboto, kundi dito sa mga fake news at mga fake account at mga fake promo na kung ano-ano na naglalabasan. Yung deepfake, kumbatsero. Yung deepfake. Meron ho. Bago ba ito, kumbatsero? Itong kay RSA. Ano naman, no? Si RSA ho ay, tas may video, si Boss Ramon Ang, tapos may doon sa video nakalagay pa TV Patrol. Parang, so parang news ng TV Patrol ho galing. May nagpo-promote ng investment. Teka, asan ba 'yun? Ba't parang hindi ko yata mabuksan na. Sabi ko nga maraming maloloko na naman ito. Dahil yung pagkakagawa galing sa isang news organization. Parang ganoon ang dating. A government investment platform guarantees an income of 175,000 pesos per week. Tingnan mo na yun. Mag-invest ka lang daw ng 15,000. Invest 15,000 today and receive your first payment into your bank account as early as tomorrow. Matindi, ha? Tomorrow kagad. May matatanggap ka na kagad na kita doon sa investment mong 15,000. Isipin nyo yung 15,000 kikita ng 175,000 a week. Hindi ka ba nagdududa doon? Kapag ikaw pumasok sa ganyan, ikaw na may pera ng 15,000, pag ikaw ay nagreklamo, madadagukan pa kita. Madadagukan ka pa ng pagsusuplungan mo Totoo. Isipin mo yung nako. Basta mag-ingat po tayo mga kababayan. Tayo sa sobrang ganito. Galing po ngayon ng mga manluloko. Kapag napanood kumbatsero si RSA na siya nagsasalita, hanip kasi mapapaniwala ka credibility kasi ni RSA kumbatsero. Kaya nga biruin mo, isang galing din sa hirap na yumaman, naging bilyonaryo na isang business tycoon. Tapos magsasalita ng ganyan na gusto niyang i-share ang kanyang sikreto para gusto niyang tulungan ng mga mamamayan na makaahon sa hirap. Gawa-gawa lang ho yan, mga kababayan. Meron na pong pinasasampahan ng kaso si RSA tungkol dyan. Kaya lang sobrang hirap din sobrang hirap hanapin yung mga totoo nun. Ang may magagawa dito talaga, kagaya nung interview natin kay yung nakaraang linggo. Yung interview natin na ang dapat tutukan ay ito pong mga Facebook na ito. Itong mga Facebook, social media platform. Kasi po pinapayagan nilang makarating sa kanila, dumaan sa kanila ang mga fake propaganda, mga investment scam na ganyan. At naka-promote pa, may bayad pa, naka-advertisement pa. Ay nako, mag-ingat po tayo mga kababayan. Yung kung pinaghirapan ninyong pera, mapupunta po sa wala. Pero siyempre, meron ba namang tao na ayaw umunlad ang buhay? Pero huwag po tayong maghangad na umunlad ang buhay natin ng biglaan. Instant, Sabi nga if it's too good to be true, it's not true. Ayun. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC.
Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, Direk, 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pag-araro ng SUV sa departure entrance ng NAIA Terminal 1 hindi sinasadya ayon sa DOTR. Lumang barko ng Pilipinas palulubugin ngayon sa Balikatan 2025. 200 million pesos ransom sa Chinoy kidnap slay. Pinababawi ng isang lider ng Kongreso. PNP itinanggi na sa kanila galing ang viral video ni Kong Pulong Duterte na umaamba ng mananaksak at nag-headbutt. Superstar Nora Honor at 3 iba pa pinarangalan sa Malacanang. Vlogger Cup na nag-resign hindi pa absuelto sa kaso. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, sa oras na Engineer Tony Nanggel, 7:12. 7:12 ng umaga. 2 ang patay, 4 ang sugatan ng araruhin ng isang SUV ang departure area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Kinumpirma ni DOTR Secretary Vince Dizon na kabilang sa mga nasawi ang isang 5 taong gulang na batang babae na naghatid lang sa kanyang amang OFW. Sinabi ni Dizon na personal na sasagutin naman ng presidente ng New NAIA Infrastructure Corporation, Ramon Ang medical expenses ng mga sugatan at bibigyan din ng tulong pinansyal ang pamilya ng mga nasawi. Ayon kay Dizon, lumitaw sa CCTV footage na hindi sinadya ng driver na araruhin ang mga biktima dahil naghatid pa ito ng pasahero sa NAIA. Review namin ang lahat ng CCTV tape. Yung driver ay may hinatid na pasahero. May isa siyang pasaherong hinatid at pagkababa nung pasahero, tinulungan niyang ibaba yung bag ng pasahero. Pumunta na yung pasahero sa papasok ng NAIA at doon na, no? Biglang nakita namin yung sasakyan na humagasa. Initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para managasa, no? Hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid na pasahero dito sa Minto. Secretary Vince Dizon ng DOTR. Isa sa ilalim sa drug test ng driver ng SUV na sangkot sa malagim na aksidente sa departure area ng NAIA Terminal 1. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon na imbestigahan na nila ang driver at sinabi nito na hindi naman niya sinadya na banggain ang mga tao sa departure area. Samantala, nakakuha na rin ng CCTV footage ang mga otoridad sa pangyayari kung saan nakitang nagbaba ng pasahero ang driver ng SUV pero wala silang nakitang dumaan na sasakyan sa harapan nito gaya nung sinasabi nung driver. Nagbitiw na sa serbisyo sa PNP ang kontrobersyal na police vlogger na bumatikos ng gusto kay Pangulong Bongbong Marcos matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kaso sa ICC. Gayunman nilinaw ng National Police Commission na kahit nagbitiw na bilang pulis, itong si Patrolman Francis Steve Fontillas ay hindi nangangahulugan na absuelto na rin ito sa kanyang kaso.
Ayon kay Napolcom Vice Chairman Executive Officer Rafael Calinisan, nakadakda nilang desisyonan ng kasong administratibo laban kay Fontillas sa susunod na linggo. Bukod sa kasong administratibo, naharap din sa kasong inciting to sedition itong si Fontillas sa Quezon City Prosecutor's Office. Alas 7:15 na umaga, sa ibang balita, tumanggap ng Presidential Medal of Merit ang 4 na Filipina icon na pinangungunahan na yumaong national artist at superstar na si Nora Honor. Bukod kay Ate Guy, kabilang din sa pinarangalan ng Malacanang ang tinaguriang Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales, ang haligi ng pelikulang Pilipino na si Gloria Romero at ang yumaong chef na si Margarita Flores. Ang Medal of Merit ay ibinibigay sa mga individual na nagpapakita ng natatangi ambag sa kanilang larangan at nagbibigay ng karangalan sa bansa. Pinaunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggagawad ng pagkilala sa 4 na Filipina icon na isinagawa sa Ceremonial Hall ng Malacanang kahapon. Itatampok sa Balikatan Maritime Strike Drills ngayong araw ang paggamit ng modernong weapon system ng Armed Forces of the Philippines kasama ang US counterpart. Bukod dito, highlight din ang aktibo ang pagpapalubog sa decommissioned World War II corvette ng AFP na dating BRP Miguel Malvar. Gagawin ang pagpapalubog sa barko sa 30 hanggang 40 nautical miles mula sa karagatan ng Zambales. Gagamitin din ng AFP ang F-50 fighter jets at 8 A-29B Super Tucano attack aircraft at fast attack interdictor craft na magpapaputok ng spike non-line of sight missiles nito. Huwag niyo namang ubusin. Baka maubos yung mga bala natin. Wala na tayong magamit, ha? Sa practice pa lang yan, ha? Maubos sa practice. Samantala, sasali rin sa drill ang guided missile frigate na BRP Antonio Luna. Gayon din ang US ILL gamit naman ang kanilang mga air asset kabilang ang F-16 at F-18 fighter jets. Nilinaw po ng PNP na hindi galing sa kanila ang kumalat na kopya ng CCTV footage kaugnay ng nangyaring gulo sa isang bar sa Davao City na kinasangkutan ni Congressman Pulong Duterte. Sa statement, sinabi ng PNP na wala sa kanilang kustodiya ang anumang footage sa naturang pangyayari. Itinanggi rin ng pambansang pulisya ang anumang kaugnayan sa pagkalat ng affidavit ng complainant na lumabas sa social media at iba pang platform. Ang tinutukoy po ng PNP ay ang video ni Congressman Pulong kung saan makikitang sinasaktan ito, hine-headbutt. Ito pong si Criston John Patria habang inaambaan na sasaksakin sa isang bar sa Davao City. Sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na pag-atake ito na politikal sa kanilang pamilya na siya daw laging ginagawa ng administrasyon para matabunan ang totoong issue ng bayan. Sabi naman po ni VP ni Congressman Pulong. Pinapanood ko yung video kasi nagulat ako nung biglang undayan ng saksak eh. Kala ko yung kutsilyo talaga. Yung puluhan ng pinangano, nakadalawang beses pala. May sagot naman na pala si Congressman Pulong diyan. Yan daw ay nangyari nung Feb 23. Matagal na raw yan. Tapos ito pa, pinapa-authenticate daw nila yung video. Pero kung hindi ito. Tingnan mo kung yung amba ng saksak galing sa taas eh. Yung bang parang mananonood ka ng pelikula ng mga serial killer na nasa taas, di ba? Karaniwan kapag mananaksak sa ilalim eh. Sa babang ganon. Ito ang tama niyan sa ang tama nito sa kundi sa ulo, sa leeg, sa dibdib o kaya dito sa balikat pag gano'n, no? Ganun ang Dexter, ikaw ba yan? Joe Goldberg, ikaw ba yan? Sa you. Hindi, ito ay pinapa-authenticate daw po. Sabi po ni Kong Pulong Duterte, ito daw po ay matagal naman na. Matagal na raw. Pebrero, ito, na-check nga, February 23. Ayun. 2025. Sa ibang balita, ipinaubaya ni Davao City
Representative Paulo Duterte. Eto pala yon, yung sinasabi mo, kumbachero. Bakit na Sa mga Dabawenyo kung sino ang kanilang iboboto na kongresista sa unang distrito ng lungsod. Kasunod dito ng pagkalat ng video kung saan makikita ang pananakit niya sa isang negosyante sa isang bar noong Pebrero. Ayun, so sabi siguro ni Kong Pulong, kahit napanood nyo na yan, nasa inyo pa rin, nasa inyo pa yun. rin ang pagpapasya. Tama naman yun. Kung ganito na ako, tapos boboto nyo pa rin ako, kayo na yun. Kayo na may problema nyo yun. Ayon sa kongresista, matagal na itong nangyari. Nakasalalay na sa desisyon ng mga botante kung sino ang kanilang iboboto at hindi raw siya makikialam. Sinabihan din siya ng kanyang abogado na susuriin pa nila kung saan galing ang video at sa ngayon ay wala pa siyang natatanggap na kopya ng reklamo. Una nang naghain ng reklamong physical injuries and grave threats sa DOJ ang negosyanteng ito laban sa kongresista. Susunod! Tito Boy! Meron daw pong isang congressman na ang gusto mabawi ang pera na ibinayad doon sa mga kidnapper ng steel magnate na si Mr. K. Ayan. Bakit naman? At sino itong veteranang aktres na bukod sa mahina na ay may amnesia na rin? Isa raw ito sa BFF ng isang yumaong magaling na aktres. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. 7:21. This time check is brought to you by... Ayun, tingnan mo nga naman. Ito nga pala. May paalala po ang PAGCOR, muling inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Noong Feb 1 pa po ito binuksan ng PAGCOR kaya maaari na magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur and professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Sinabi po ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na layo ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga infrastructure projects gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaring magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya. Ito po yung conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya at tatanggap po sila ng entries hanggang July 31 na lamang. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Alas 7:32. Ang tindi nitong balita na to. Yan sa Urdaneta City. Mahimbag nga bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayon. Masantos siya kabosan at sa kayo namin. Agbangon kila. Ayun. Yung mayor ba yon? Mayor? Yung mayor na nahuli ni Mrs. Oo. Ang problema, ang ginagamit daw sa mga chiching nito, pambayad, pati ayon sa ating bubuit, pati sa bugaw, ay yung Burial Assistance Fund. Ay sus, Mario Josep. Totoo ba ito? Follow-up report si RH41. Bakit naman sa dami na mapagkukunan, galing pa sa burial kasi assistance. Daw yung kalokohan niya parang nakikipaglibing din siya. Galing pa sa burial fund, assistance fund ang kanyang ginagastos sa kanyang mga chiching. Talaga namang kone-konekta, no? Totoo kaya yan? Baka naman paninira lang yan. Sige nga, kunin natin ang follow-up report ni RH41 Romy Gonzales. Come in, Romy! Lumantad at nagpapasaklolo ang isang dating bugaw dahil nga sa banta sa kanyang buhay. Ito'y makaraang paghinala naman yung bugaw ng isang mayor na malinisip, pagkamalan siyang GF, girlfriend ng mayor. Kaya naman lumantad siya para ibunyag nitong 27 anyos na dalagang bugaw na siya umano ang nagbibigay ng 11 babae
sa mayor. Labing isa? Karausan. Labing isa yung chicks. Pero yung bugaw, yung sinasabing bugaw, hindi siya kasama sa nadali ni Mayor? Siya kasi ay parang pinuturong GF daw, kaya siguro nag-visit, lumantad na lang at sinabing, hindi, ako yung nagbibigay. Supplier siya. Supplier pala, Supplier. At gumagastos yung sa 11 naibigyan niya mga chiching, gumagastos yung mayor ng higit 500,000 pisong halaga ng buwan ng burial assistance. Yung budget ito ng burial assistance na ayuda ng local government na sana ay para sa mga kapuspalad nitong mga residente. Kalahating milyon monthly yan, Lakay? Depende sa kung mag-request siya, pero galing lahat. So, galing doon. Yung 11 na naibigay niya, nagkakalaga yun ng kalahating milyong piso. Teka muna. Kailangan malinaw tayo dyan. May resibo ba yan? Kapag in-audit ba yan, may ebidensyang makikita na yun nga inapunta sa kanila, yung burial assistance na yan. Ayun ang invoice. O yung mga acknowledgement receipt lang. Kasi pag nakapag-deliver siya, aside from yung cut niya na tig 5,000 bawat isang babae, pinabigyan pa siya ng 50,000 na siguro reward. Malaki Teka muna, yung 5,000 cut lang niya yun. So magkano yung 15 daw, 15. Per babae 15? 15 pero minus 5, di 10. Pero aside from that, on top of that, bibigyan pa siya ng 50,000. Matindi to si mapera talaga. Maraming pera si Mayor. Pera pala ng gobyerno 'yon, ng taong bayan. At tapos galante naman siya dun sa Gaubo, no? Yes. Galante siya. Paano 'yon? Yung labing isa ba na 'yon ay paano ba ang kondon? Ang pinagsasabay-sabay niya ba 'yon? Ito, may isang pagkakataon niya na 3 sa 11 babae na kinuha ni Mayor at dinala sa isang apartment at nagporsam sila. Pero natunugan yata ng asawa ni Mayor. Natunugan ni Mayora. Tumalon si Mayor sa bintana. At yung isang babae nadat na ni Mrs. at saka sinabunutan. Ganun? Sinabunutan niya. Siyempre, magkakaila. Teka, may napanood akong video ganyan Sila ba yun? Nasa Facebook? Na inabutan nung misis yung yung babae, pinagsasabunutan So, ganun din ang nangyari dyan. Yung tatlong babae, isa lang yung inabutan. Si Mayor. Si Mayor, sabi ni Mayor, hindi ako yun, hindi totoo yan. Hindi ako kasama dyan. Tumalon sa bintana si Mayor. Kaya kinabukasan, pipilay-pilay siya. Hindi pala maikakaila. Ika, masakit yung paa. Gano'n ba kataas yung bintanang tinalunan? Hindi binigay yung detalye. Pero yung pala, dinadala sa isang apartment na inuupahan tuwing Martes at Biyernes ng hapon. At minsan, siguro, gigil na, ginagawa na lang sa opisina niya. Napakaloko pala ng Mayor na yan. Ano ba edad ni Mayor, Lakay? Medyo parang bata-bata pa ito sa itsura Hindi pa naman yung bata pa. Pambirang pati sa... Hindi, meron bang affidavit na in-execute itong babae, yung si Bugaw? Mukhang lumapit siya sa mga grupo ng mga kababaihan. Lumapit na siya. Sila ngayon ang tumutulong dito sa 27-year-old na dating Bugaw, na dahil nga sa hirap, sabi niya nga nakilala niya yung GF ni Mayor noong 2021 at ito yung panahon ng pandemic at dahil wala nga siyang pagkakakitaan, pinasok niya itong trabaho magbigay ng babae sa Mayor. Nakita mo ba to? Lakay? Nakausap natin pero merong video yan May video yan May video talaga?
Nasaan na yung misis ngayon? Nagtutuloy-tuloy ba sa kanyang ito pala. reklamo? Ito yung video ni nung 27 years old. Oo. Ito pala. Alam mo, meron pang dagdag yan eh. Kaya siguro nagalit. Ngayon kasi, gusto ulit ni Yorme na humingi ulit ng babae. Pero sabi niya, pwede TY kasi kumita ka na ng malaki sa akin. Ganon. May ganun pa. Pambira pala yan. So, in other words, ito ay talagang tututuhanin. Ididiretso niya into an official complaint, ano? Malamang kasi tutulungan siya ng mga women's organization. Ito tama, 27 years old nga lang pala to, no? Itong nagsasalitang babae na to, bata pa pala. May tsura yata eh, tanggalin lang yung mask. Anong follow-up, Romy, do sa kay Mayora? Kay Mayora. Wala pa lang kasi medyo tumahimik kasi syempre ngayon panahon ng kampanya, di ba? Matindi. So hindi naman re-electionist ba si Mayor? Come again, sir? Re-electionist ba siya? Re-electionist? Oo. Suspended ta. Ay nahulaan na namin. Hihingi sana kami ng clue. Diyan sa isang syudad sa Pangasinan. Yes. Alam na. Okay. Thank you, Romy. So yan muna ang latest sa update. Ito si RH41, Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Senior citizens natin kumbatsero masyadong aktibo ngayong papalapit ng eleksyon. Napapansin ko bakit? Kulang ba sa representasyon ang mga senior citizens sa Kongreso? Marami nang may edad na mambabatas, pero ang tanong, di ba? Sila ba ay gumagawa ng batas para sa mga senior citizens? Sa mga kaidaran nila. Nasa linya natin ang second nominee ng United Senior Citizens Party List, si Attorney Ted De Leon. Attorney Ted, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning po, Ka Jerry, Ka Tunying, at good morning po sa lahat ng ating viewers and listeners. Attorney Ted, kayo ba senior citizen na? Ba't parang hindi pa kayo senior citizen? Actually, sanay na po ako dyan sa komentong. Kung ganun sana. Konting yabang. Kailangan ho ba ang nominee ng Senior Citizen Party List senior citizen talaga? Hindi naman po. Dahil po sa aming Articles of Incorporation at bylaws, pwede po talaga kahit po hindi po senior, basta ito po ay isang senior advocate. Pwede pala. Kaya po yung aming third nominee, si Attorney Katrina Nepomuceno, ay hindi pa senior. She's 54 or 55 years old, but she's been an advocate for senior citizens privileges and benefits. Nabanggit niyo yung advocacy. Ano ho bang pangunahing layunin at advocacy ng United Senior Citizen Party List? Well, ang amin po mga advokasya ay nakatuon po sa isang slogan, napakarami po nito, pero ang slogan po namin yung Hope You Are Well, Bawat titik po ng itong slogan nito ay merong karampatan ng mga programa na aming itinatawid po sa Kongreso. Pero ang aking concentration bilang abogado, yung sa Hope You Are Well, yung letter P po, ito po yung protection para sa ating nakatatanda. Kasi po napakarami po naming reports na marami sa ating mga nakatatanda ang inaabuso. Ang masama po dyan, ang mismo pong nang-aabuso sa kanila ay mga kasama rin po sa bahay. So yan po yung aming tinutuunan. Ako po mismo bilang abogado, yan po ang aking concentration. Aside from yung pinaka-importante pong programa namin, yung po yung Universal Social Pension for Seniors. Yung po yung letter U ng Hope You Are Well. Dito po ako nakatuon din. Kasi ito po ay naaprubahan na po sa mababang kapulungan nung pang Mayo last year.
pero po yung version ng Senado naka-binbin pa ho hanggang ngayon, simula 1 year na nakabinbin po doon sa committee po ng Social Justice, Welfare and Development, So talagang hindi po ito maisabatas pa talaga. Baka walang senior citizen sa Senado, kaya ganon, attorney. Hindi, napakarami pa nila. Yung mismong head po ng committee po senior na rin, Hindi ko na lang po babanggitin. Pero ito naman po may pag-asa pa. Kasi po pag nagbukas po uli ang Kongreso, June 2 hanggang June 15, ito baka sakali po namin maitawid, Nangako po kasi si Senate President Chis Escudero na ifa-fast track po niya ito for as long po as mailabas po ito sa committee na nabanggit ko na po. Oo. Pag sinabi hong senior citizens itong sa inyong organisasyon, basta ho umidad na ng 60, sakop na ninyo ano man ang kalagayan sa buhay, mahirap, mayaman, may kapansanan o wala, retirado o may trabaho pa. Opo, wala po kami kasi talagang pinipili, Ideally, we want to cater to all seniors, But of course, ang consideration po namin, siyempre yung mga indigent, yung mga nangangailangan talaga ng tulong, yung may mga sakit, at saka po talaga yung mga wala na halos suporta sa kanilang mga kaanak, Ito po talaga yung pinagtutuunan namin ng lahat ng mga tulong sa pagpapa-ospital, sa libreng gamot, tsaka yung sa aming mga medical missions na almost every day aming ginagawa nung panahon pa na bago po magsimula ang campaign period. Kailangan talaga ng ganyang suporta. Anong araw po, attorney, maraming mga tao ang pag tinanong mo, hindi, wala pa akong 60. Ngayon, kahit 50 anyos pa lang, gusto nang maging 60 sa dami ng mga benepisyo na nakukuha ng mga senior citizens. Precisely po, Kaya po yung aming mensahe talaga, hindi lang po naka-address talaga sa mga seniors. In fact, pati mga youth, kailangan namin talaga na ihatid sa kanila na ito kami ay nangangalaga din sa inyo pagdating ng araw. Kasi wala namang may gusto na hindi maging senior, Lahat tayo pwedeng maging senior in due time. Kaya nga, sinasabi ko po, kapag kayo po as youth, kayo po ang hope of the fatherland, or motherland, kami rin po ang pag-asa ninyo. Kasi pagdating po ng kayo ay senior na, nakaupo kami ngayon dito as senior, inilalatag na namin sa inyo yung lahat ng mga benepisyo na pwede nyo pakinabangan in the event, at in due time when you become senior. Kaya ito talaga yung message namin, ina-address namin hindi lang sa seniors, pati yung mga soon to be seniors, of course, and yung mga youth, Okay. Attorney Ted, maraming salamat po. Good luck po sa inyo. Good luck po sa inyo sa United Senior Citizens Party List. Opo. Number 17 po sa balota, huwag niyo pong kakalimutan. Maraming salamat po. Thank you so po. Much. Ay, Kuyang Eric Di Makulangan. Hindi pa senior citizen ito, kumpatsero, pero laging nakatutok. Kumusta ba si GM Jay? Bagong gupit. Bagong gupit ba? Si Kuyang Boy Fabian ay pilit na hinuhulaan ang blind item ni Karomi Gonzales kanina. Andiyan sa Pangasinan. Sa Pangasinan, madali naman pong hulaan. Para pa lang si Jay Gomez yan, dyan sa London. Natanong, sino daw ba yun? Sino daw ba yung mayor na yun? Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay ho, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Happy birthday daw kay Tarlac Provincial Director Colonel Mike Guzman. Happy birthday kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Ayan, dami nagbe-birthday pala ngayon, At advance happy birthday kay Kong Domeng Mariano. Kong Domeng, advance. Si Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Happy birthday, Commissioner. Binabati ka ni Ascom Jet Maronilia. At
magandang umaga. Birthday din ngayon ni Tita Linda Samson. Ay, Tita Linda, Linda, happy birthday po sa inyo. Baka balak nyo mag-upgrade ng sasakyan, ha? Subukan ng Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na may sariling baterya, nabuboost po nito ang performance ng makina at fuel economy. Siyempre, hindi mawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. May power tailgate na rin ang Tiggo 7 Pro Hybrid sa halagang 1.1 million. Magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. Talaga namang ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang swak na partner para sa inyong road trips. Kaya Uncle Samuel Martires, tara na! Tara na! Test drive na! Biyahe na! Kabilis ng oras, ano? Ganito talaga pag mag-i-eleksyon na, ano? Totoo. Ilang tulog na lang, ha? Oo, ilang tulog na lang yan. Piliin natin ang dapat piliin. Pero nakakagulat yung sinabi ni yung hamon. Hamon yun, eh. Hamon. Parang para sa akin, hamon ni Kong Pulong yun sa mga botante ng Davao na eto ako. Nakita nyo ako. Nasa sa inyo yan. Kung what you see is what you get. Iboboto nyo pa ako. Parang ganun, ano yung nakita sa kanya? Nakita ho yung video na para siyang mala serial killer na kanyang uundayan ng saksak mula sa itaas. Itong negosyante nga ba yan? Businessman businessman ng kung ano man. Kung ano mang negosyo. Kung ano mang negosyo. Kahit ano man ang negosyo niyan, siya ay isang kongresista, isang public servant, hindi dapat nakikita sa ganyang sitwasyon. Actually, kahit anong paliwanag kung batsero kahit anong paliwanag, kung halimbawa may away sila prior, kasi ginawa ng hindi maganda. Pero yung act kasi na to, yung act itself, kung ano man ang nag-provoke sa kanya niyan, ay hindi justifiable. Kaya yung hamon sa inyo, mga botante ng Davao, yan ang hamon sa inyo ni Kong Pulong. Nakita nyo yan? Nasa sa inyo na raw yan kung siya iboboto nyo pa. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!